Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Okay, so ombudsman na nga po, nakapanumpa na at nagpunta na rin sa kanyang opisina si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Okay, so bago pa po manumpa itong si Remulla, marami na po siyang ipinahayag na mga pagbabago, no, sa kanyang pamumuno. Ayan, so ununa na nga po niya yung pag-aaral daw at pag-iimbestiga sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Okay, so naipaliwanag natin mga kaibigan na ang Vice Presidente ay hindi maaaring makasuhan kahit na po ombudsman ang mag-imbestiga sa kanya. Bakit? Kasi po ang Vice Presidente ay isang opisyal ng pamahalaan na kung saan ay ginagarantiya po ng konstitusyon na ang tanging paraan upang mapababa sa pwesto ang isang Vice Presidente ay sa pamamagitan lamang ng impeachment. Bagamat ang ombudsman ay may kapangyarihang imbestigahan, magsagawa ng malalim na investigasyon, hindi po ito magpo-proceed o magpo-pursue dahil ang anumang findings, kahit na sabihin pa nating yung findings nila ay dinoktor, nagtanim po sila ng mga grounds for impeachment, o kaya alam nyo na mga kaibigan, pinilit, no, nasampahan ng impeachment itong si BP Sara, hinanapan ng mga ebidensya. Ang mangyayari po kasi ay dadalhin po, no, i-endorse po ng ombudsman yung kanilang findings sa House of Representatives. Okay, so i-endorse po nila ito sa House of Representatives. Alam naman natin na nitong taong ito 2025, ikinasa na po ang ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na ibinasura na po ng Korte Suprema dahil sa teknikalidad. Ibig sabihin, hindi po nasunod ng maayos at tama ang proseso po na pinagdaanan ng impeachment complaint na ito laban kay BP Sara. Yan po ang isang mabigat na dahilan kung bakit patuloy po na tumataas ang rating ni BP Sara. Lumalabas po kasi na gawa-gawa lamang, pinipilit lamang nila itong mangyari nang sa gayon ay mawala sa landas nila si BP Sara. Pangalawa, ibinunyag po ni Senator Chis Escudero ang katotohanan sa likod ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. It is not about accountability, no? It is not about accountability, but it is persecution dahil alam nila na si BP Sara ay nananatiling matatag at malakas at mananatiling mangunguna sa 2028 presidential race. Ayan po ang sinabi ni Senator Chis Escudero, which is very true. Ayan, so pansinin po ninyo sa lahat po ng mga survey sa social media, particularly sa Facebook, sa Meta, no, yung mga tao po na nagsa-survey whether Duterte or anti-Duterte, kapag nag-post sila, kaninong trust rating ang pinakamataas o sino sa inyo yung nagpakita ng pagmamalasakit. So baguhin man ninyo ng baguhin ang katotohanan sa mga commission research. Halimbawa ng commission research, andyan yung mga SWS, Pulse Asia, Tanghere. Ayan, ang dami pong mga research firm or companies na nagsasagawa ng kanilang mga survey. Ayan. And karamihan po sa kanila siyempre ay commission po kung tawagin. Ibig sabihin, nagsasagawa sila ng research or survey dahil iyon po ay iniutos sa kanilang gawin. So, as a statistician, a data scientist, yes, alam ko po ang mechanics ng isang survey. Alam ko po kung paano mag-draft o gumawa ng isang katanungan.
Halimbawa sa isang thesis, mayroong paraan upang itanong ang isang katanungan. Okay? May mga para-paraan po ito, may estratehiya po sa pagtatanong upang makuha mo yung goal mo talaga, yung gusto mong mangyari. Babaguhin mo yung paraan ng pagtatanong para yung isasagot ng mga respondent mo ay magiging naaayon, no? Doon sa gusto mong mangyari. Yes, inuulit ko, I have the proof, I have the background in statistics. Kaya alam ko po yan. Graduate po ako ng statistics, masters in applied statistics. And so, alam ko po yung mechanics pagdating po sa commissioned research kung tawagin. So, I don't believe with any commission research. Okay? So, wala akong pakialam kung ayaw nila akong tanggapin sa kanilang kumpanya because ganun talaga. Meron po tayong paninindigan. Nag-aral po tayo ng maayos at talagang pinagsikapan nating matutunan ang teknikalidad na bahagi ng isang pagiging statistician. So, bakit ako papayag na mabayaran lamang sa 4 na taon na pinaghirapan ko plus 2 years? No? 'Di ba? Hindi ako papayag. So, yun na nga mga kaibigan. Planado po. Planado po ang impeachment laban kay BP Sara. Okay. So, masasabi ba nating safe na si President Marcos Jr. for any impeachment complaint? Ano ba ang mangyayari sa kanya? Samantala, alam naman din natin na marami rin pong kinakaharap na kaso. Itong si Remulla. Subalit, bago nga po siya mapili bilang ombudsman, ay binura po yung kaso. No? Ibinasura po ni Ombudsman Dante Vargas. Kaya nga po nakakuha ito ng clearance at naging ombudsman. So, very clear, di ba? Ito po ang malupit. Ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, kasama po ang Ombudsman at iba pang constitutionally appointed officials ay maaari lamang mapababa sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ang ombudsman po ay isang independent na opisina ng pamahalaan. Hindi po ito maaaring impluwensyahan, diktahan, turuan, sabihan ng Pangulo o ng kahit sino man, kahit po Supreme Court. Hindi. Very powerful ang ombudsman, makapangyarihan. Ganon din naman ang Pangulo, makapangyarihan. Hindi sila maaaring makasuhan ng civil, liabilities, administrative, or any criminal cases because these officials ay mayroong immunity. But, the only way para po mapababa sila sa pwesto ay sa pamamagitan ng impeachment. Okay. Tingnan natin yung nangyari kay PNP chief Nicolas Torre III. Matapos mapakinabangan, matapos maging sunod-sunuran where he is right now. 'Di ba? Nasaan nga ba siya? In fact, mayroong kinakaharap na kaso ngayon laban sa kanya. Yan ba yung reward ng pagiging sunod-sunuran ni Nicolas Torre III? Well, wala po tayong magagawa sapagkat yan na po yung nakatadhana sa kanya. Hindi niya nagawang protektahan ang kanyang sarili. No, hindi niya nagawang protektahan ang kanyang sarili wherein itong si Remulla diba? Si Remulla ay naprotektahan niya yung kanyang sarili. Ombudsman na po siya.
So, kung meron mang balak gawin ang Pangulo na alam nyo na kung ano po yung nangyari kay Nicolas Torre III laban dito kay Jesus Crispin Remulla, kahit papaano matalino ring mag-isip itong mamang ito. Oo, matalino rin pong mag-isip. Bakit? Eto na nga. So, meron po siyang isang nasabi. And I think this is a wise move from the Office of the Ombudsman. Ito po yung medyo niluwagan. Ayan. Medyo niluwagan po yung pagbusisi sa Statement of Assets and Liabilities. Oo. Kasi nitong mga nakaraang mga taon, mga dekada po, medyo ano po yan, confidential. Confidential po masyado itong Statement of Assets and Liabilities na hindi pwedeng basta-basta na lamang halungkatin, ungkatin, imbestigahan. There are so many restrictions, kumbaga. No? Nandyan yung confidentiality, security, mga ganun ba? For the protection. 'Di ba? For the protection. Kaya ano yan hindi yan basta-basta. Maraming mga nangyari in the past na hiniling yung Statement of Assets and Liabilities. Binutingting. Yan, binuksan, kinakaladkad nila pero hindi po naging matagumpay yung iba. O karamihan po hindi talaga naging matagumpay. Kimjelen and Nasio. Okay? So, yun na nga mga kaibigan. Dahil nga itong si Boying Remulla ay wais talaga din. Oo, wais talaga yun. Bakit? Kasi alam niya na at the end of the day, magkakaroon ng bagsakan talaga. Ibabagsak yan. So, para maging, kumbaga, para hindi po siya maipit sa gitna. Hindi yan maiipit sa gitna. Ang mangyayari niyan, kapag tapos na po ang panunungkulan ni PBBM, malaki po yung probability, malaki po yung tsansa na kapag naging Pangulo si BP Sara at pinakaladkad nito ang Statement of Assets and Liabilities o money trail na pumasok sa mga accounts nitong si PBBM. Ayan. So, yung kanyang salin, makikita na doon. Konektado po yan sa mga bank accounts niya kasi i-connect po yun. No, magkano ba yung kanyang Statement of Assets and Liabilities, dapat yun po ay nagmamatch sa kanyang bank account. Yung mga ganun. Ito ay senaryo lamang. Senaryo lamang. So, dahil nga hindi po mahigpit o niluluwagan po ni Remulla yung ganong proseso, yung ganong bagay, magiging mabilis din yung investigasyon sa isang opisyal. Hindi lamang sa Pangulo, hindi lamang sa pangalawang Pangulo, kundi sa lahat po ng mga empleyado po ng pamahalaan. So, maganda naman din po yung move na yon. Pero itong move na to ay isang protection po. Isang protection po niya. Sige. Okay. So, eto na nga. Yung taong bayan ang titignan natin dito. Kung ikakasa ang impeachment, sino yung nais mong ma-impeach? Si Remulla, na kinakitaan po natin ng mga grounds, lalong-lalo na sa pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte, yung kanyang partisipasyon, yung kanyang pagbaluktot sa batas,
bending the law, could be a ground, could be, I'm not that sure, could be yung kanyang ginawa para mapawalang sala yung kanyang anak sa pagkakahuli ng droga, could be also a ground. And then itong kay itong kay itong kay PBBM, very obvious din. So yan, sabi na nga po ni Congressman Boji D, yan, ni House Speaker Boji, haharangin niya o hindi siya interested sa impeachment ni PBBM kung ipa-file ito ni Congressman Kiko Barsaga. Okay? Hindi daw importante, pero ito po yung challenge natin kay Kiko Barsaga. Total, nag-ingay ka na lang din. Di ba? Total, nag-ingay ka na lang din. I-prove mo na sa pamamagitan ng pagsasampa ng impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Okay? In that way, maniniwala kami 100% na ikaw ay sincero, natuldukan po ang korupsyon. At ang korupsyon na ito ay hindi mangyayari kung hindi kinonsinte ng Pangulo. Ito po ay nag-ugat ng pinirmahan ng Pangulo, siyempre yung 2025 budget, kung saan dito po sila kumuha ng mga pondo. Okay, so tingin nyo guys, no? Bagamat, ulitin ko, no? Bagamat ang ombudsman ay very powerful, yan, impeachable official po yan. Bagamat powerful ang Pangulo, impeachable official po yan. President and Ombudsman are two independent body. May sariling kakayahan, karapatan, kapangyarihan na hindi po maaaring saklawan ng bawat isa. So, matira ang matibay dito ngayon. Alright, so kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag kalilimutang mag-subscribe and share this video.